Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Mananatili sa ngayon ang revenue collection target ng bansa ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Naniniwala kasi ito anya na mapapanatili rin ang double-digit growth sa collection ng Bureau of Internal Revenue o BIR hanggang sa katapusan ng taon. Batay sa Development Budget Coordination Committee Medium-Term Fiscal Program, inaasahan ang total revenue collection target ngayong taon na aabot sa 4.3 trillion pesos. Magbubula sa BIR ang kalakhan ng tax revenues na nagkakahalaga sa 3.5 trillion pesos habang inaasahan namang makakakolekta ang Bureau of Customs o BOC ng aabot sa 1 trillion pesos. Sa unang quarter ng 2024, nakakolekta na ang BIR ng 591.8 billion pesos, 17.15% na mas mataas sa 505.2 billion pesos na nalikha sa kaparehong panahon noong 2023. Samantala, nakalikha naman ang BOC ng 218.9 billion pesos sa kaparehong period. Nalampasan ng 2.35% ang koleksyon noong nakaraang taon na nasa 213.8 billion pesos. Nakatakda namang makipagpulong si Recto sa mga opisyal ng BIR at BOC upang talakayin ang revenue targets ngayong taon hanggang 2028. Dagdag ni Recto, kinakailangan din anyang tingnan ang mga paraan para mapabuti ang pagbubuwis sa sektor ng e-commerce. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naitala ang kabuang net inflows na $377 million sa unang quarter ng taon para sa foreign portfolio investments o hot money na nakarehistro sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa pamamagitan ng mga otorisadong bangko. Batay sa inilabas na datos ng BSP, nagresulta ang net inflows sa mga naturang buwan sa $4.1 billion sa gross inflows at $3.8 billion naman sa gross outflows. Bumawi naman ang net inflow sa mga naturang buwan mula sa naitalang $328 million net outflows sa unang quarter ng 2023. Ipinapakita ng datos ng BSP na ang mga rehistradong pamumuhunan sa unang quarter ng 2024 ay umakyat sa 42% mula sa $2.9 billion ng nakaraang taon. Samantala, umakyat ang gross outflows sa 16% mula sa $3.2 billion sa unang quarter ng 2023. Tinatawag na hot money ang foreign portfolio investments dahil sa bilis ng pagpasok at paglabas ng mga ito sa ekonomiya. Para sa buwan ng Marso lamang, naitala ng BSP ang net outflows na $236 million na nagresulta ng $1.6 billion gross outflows at $1.4 billion gross inflows. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Wala nang makikitang signipikong pagbabago sa mga presyo ng pangunahing bilihin ngayong buwan ayon sa isang supermarket industry leader hanggat walang hindi inaasahang dagdag na magmumula sa mga manufacturer at retailer. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Pag-asa President Stephen Cua, bahagyang hindi naramdaman ang inflationary pressure sa buwan ng Abril dahil walang nakitang dahilan ang mga manufacturer upang magtaas ng presyo. Ngunit paliwanag nito, naghihintay ang retail sector sa posibilidad ng taas sweldo pagkatapos ng araw ng paggawa o Labor Day. Basta't reasonable naman ang mga susunod na wage adjustments, walang dapat ipag-alala sa inflation ang mga consumer, ani Cua. Samantala, ayon kay Cua, malapit-lapit din ang pagtataya sa inflation ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong nakaraang buwan na nasa 3.5 hanggang 4.3%. Sang-ayon si Cua sa assessment ng BSP na ang patuloy na pagtaas ng presyo sa bigas at karne, kasama na rin ang mas mataas sa presyo ng gasolina at pagbaba ng palitan ng piso o kontra dolyar ang sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong nakaraang Abril. Sa kabilang banda, ang mas mababang presyo ng isda, prutas, gulay at mas mababang bayarin sa kuryente, ganun din ang rollback sa LPG ang bumawi sa pagbalanse ng inflation.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.